buhay, puno ng mga pagsubok, pero kayang-kayang malampasan ang mga to kapag matibay ang loob nyo, gaya ng ilan sa nakilala naming mga kapuso. Sa nakalipas na taon, may mga taong nag-iwan sa atin ng marka dahil sa mga kwento nilang kahanga-hanga. Kaya naman muli natin silang kilalanin. Nariyan ang mga atletang buong tapang na hinarap ang mga pagsubok. Gaya ng swimmer na si Arnel na naputulan ng paa dahil sa aksidente. Sa halip na mawala ng pag-asa, siya'y nagpursige hanggang maging bahagi ng National Swimming Team for Para-Athletes. Ang mga kaalaman na natutunan niya, ibinabahagi pa niya sa iba. Ganito rin ang naranasan ni Marites Burse. Bagamat hindi makalakad dahil sa sakit na polio, naging pambato natin siya sa javelin throw sa London Paralympics noong Agosto. Bukod sa pagiging atleta, isa rin siyang ina at special education teacher. Masaya ako pag natutulungan ko sila. Usually yung iba kasi, lalo na pag SPED, ang hirap maturuan ng parents, yung patients. Yun ang nakikita ko kasi naranasan ko eh. Kaya yun ang gusto kong hindi maranasan ng ibang may kapansanan. As much as possible. Doon ako masaya eh. May passion talaga ako at saka love ko yung mga bata na mga may kapansanan. Si Aga naman, natuluyan ang nabulag. Sa sports na running natagpuan ang kaligayahan. Siyempre, masasaktan ka pa rin. Pero beyond that, mas na-challenge kang patunayan sa kanila na bulag na ako. Pero kung sa running, may mga papa naman ako na normal. Ang mga kapuso nating ito, talaga namang ikinararangal ng ating bansa. Mahirap man ang kanilang pinagdaanan, pinili nilang maging positibo ang pananaw. Kung karangalan lang din ang pag-uusapan, meron din kaming mga nakilalang pang world class ang kakayahan. Pati ang kabataang Pinoy, hindi nagpahuli sa pagtaas ng ating bandila. 15 kabataan ang nanalo ng 3rd place sa International Karate Do Junior Cadet and Children Game na itinanghal sa Busan, South Korea noong Agosto rin. Nakapag-uwi naman ng 2 gold medal ang 15-year-old na si Jamie Lim sa Junior Single Division. Sobrang grateful po ako sa 2 gold na nakuha po tsaka sa mga results ng ka-team ko po dahil pinaghirapan po talaga namin eh. Marami po kaming training. Gusto ko po matulad ng dad ko po tsaka ng mom ko because they showed so much dedication po sa mga ginagawa po nila. Tsaka parang sila po yung best at what they do po. So gusto ko po rin maging best at karate. Hindi na rin mabilang ang mga medalyang natanggap ng 25-year-old na si Candice Adea na miyembro ng Ballet Philippines. Ilan sa nauwi niya ay ang silver medal sa USA International Ballet Competition noong nakaraang taon at grand prize naman sa Helsinki International Ballet Competition ngayong taon. Sobrang saya at saka honored ako na kahit papaano na iwagayway ko ang bandila ng Pilipinas. At the same time, napakasarap ng feeling na may naka-appreciate ng pinaghirapan namin. Siguro hindi mo maihiwalay na yung ballet sa akin. Part na siya ng pagkatao ko. Pati sa nakakabilib na Guinness Book of World Records, bumida tayong mga Pinoy. Ating nakilala si Herbert Chavez na pinarangalan dahil sa kanyang Superman collection na binubuo ng 1,253 items. Sobrang saya yung sa Guinness kasi recognition na yan, hindi naman para lang sa akin eh. Recognition niya bilang Pilipino. So, para sa akin kasi hindi lang basta masabi mong proud ka bilang isang Pilipino, eh, parang regalo mo na rin niya kasi at least nag-mark ka. Pero pati ang mga karaniwang Juan, karapat-dapat ding parangalan. Isa na sa kanila si Mang Jaime, na kutsero sa Rizal Park. Nang minsang may French national na nakaiwan ng bag sa kanyang karetela, agad-agad niyang hinabol ang pasahero at inabot ang naiwang bag na naglalaman ng 4,000 euros o halos 300,000 piso. Na kailangan gumawa tayo ng mabuti at susuklian tayo ng mabuti rin. Pag nagtanim ka ng maganda, maganda rin ang aanihin mo. Naghari rin ang katapatan ng airport janitor na si Ronald Gadayan nang nakaiwan ang isang pasahero ng bag na naglalaman ng pera at mga alahas na nagkakahalagang higit sa 2 milyong piso.
Sabi ko, kung hindi ko naman pinaghirapan yung pera na yun eh. Tsaka pangit naman yung gagasin mo yung hindi sa'yo, tsaka hindi ko kayang ipakain yung hindi sa akin, tsaka galing po sa masama. Hindi ko kayang ipakain sa mga pamilya ko. Para matesting kung tapat talaga si Juan, nagtayo kami ng tinatawag na honesty store sa may Navotas kung saan walang tinderang nagbabantay. At nakakatuwang makita ang mga customer na tapat na nagbabayad. Based naman po dun sa na-observe namin, kanina po, may mga bumili, wala naman po nangumit, okay lang po yung nakuha namin, sakto lang po, 25 pesos. Pati ang tinitingala nating mga artista, aba, may malasakit din sa kapwa. Sa edad na 17, napili ng National Youth Commission o NYC bilang ambassador ng Drug Abuse Prevention ang kapuso star na si Derek Monasterio. Nakaikot na si Derek sa iba't ibang bahagi ng bansa para ipaalam sa kabataan ang kahalagahan ng pag-iwas sa droga. Siyempre, iba yung feeling na tumutulong eh. Parang kesa yung ikaw yung binibigyan, iba yung tumutulong eh. Talagang parang kumukurot sa puso mo eh. Parang that triggers you to do more. Ang kasikatan naman ng aktres na si Lovie Poe, ginamit niya para makatulong sa street children. It's nice kasi to promote and doing something like this para malaman din ng mga tao na aside from us, ourselves, parang there are a lot of people that we should. Well, of course, all my life, hanggang kaya ko naman eh. It's something that I'd love to do. Habang patuloy naman ang pagdidribble ng basketballistang si Chris Chu patungo sa tagumpay, tumutulong din siya sa pagpapatayo ng bahay para sa mga walang tahanan. It's a great way to get the rest of the Filipinos involved also in trying to build our nation. At syempre, ang good news girl nating si Bea Binene, pagtulong naman sa kalikasan ang piniling advokasya. Marami pa tayong pwedeng gawin. Kahit hindi tayo member ng isang foundation, marami tayong pwedeng tumulong, marami tayong pwedeng tulungan. Ang mga taong ito, patunay na ang pagmamagandang loob pwedeng gawin kahit ninuman, artista man o atleta, sikat man o karaniwang Juan. Ang katapatan at tibay ng loob ang magandang puhunan ng buhay na makabuluhan.